So ito mga kababayan, at tuloy lang natin ang ating pinag-usapan tungkol dito sa abrupt immediate removal of Chief PNP General Torre. So unti-unting lumalabas na talagang may hidwaan pala ito si Remulla, John Vic Remulla, na sekretary ng DILG between dito kay Torre. At yun nga, alam mo na, at si mga Remulla ay talagang malapit kay Bongbong Marcos. Napakalapit. Dahil alam natin itong mga Remulla nung panahon pa nila noong sa kanilang 1973 during the time ng kanilang pamumuno dito sa ating bansa ay talagang malapit yan sila sa mga Marcos. So ngayon, at ito ang lumalabas, talagang ang pinagmulan yan, ito sa hidwaan nitong sekretong hidwaan ni na John Vic Remulla na binulong niya dito kay Bongbong Marcos. So meron siyang interview diyan at nakita natin talagang diyan pala nanggagaling itong kanilang hidwaan at ito rin pinagmulan ng yung immediate removal ng CPNP, at ito hindi karaniwan at wala pa ito. This is the first time na talagang nangyayari ito. So granted na talagang may kasalanan si General Torre dahil hindi sa pagsunod sa protocol, dahil yun nga yung commission at si John Vic Remulla siya rin ang chairman dito sa NAPOLCOM, kaya ibinulong na lang niya kay Presidente Bongbong Marcos. Pero ito naman si Bongbong Marcos naniwala kagad at kahit sabihin natin granted talagang may kasalanan, pero hindi ganoon ang gagawin niya. Grabe ang embarrassment at wala rin utang na loob ito si Presidente Bongbong Marcos sa kanyang inaasahan na a good soldier. Ito'y tao na hinahangaan ng lahat, si General Torre, maliban dito sa mga Duterte camp. So lahat ito ay parang nakuan siya, hinahangaan siya. Pero anong nangyari ngayon at lahat nadismaya at kahit nga diyan sa loob ng mga loyalista mayroon ding nadismaya at mayroon ding nagalit. So unti-unting nag-depreciate naman ang itong popularity ni President Bongbong Marcos dahil dito. At tingnan natin at sa itong huling araw na in the few days meron niyang survey diyan sa kanilang satisfaction ratings. So granted na talagang may kasalanan si General Torre, pero hindi gano'ng katindi yung embarrassment na kanyang tatanggapin dito sa administrasyon ni Marcos. Biro mo, lahat nagulantang, lahat na shock at napahiya yung tao sa kanila. Dapat sana siya ang tatay rito sa administrasyon na ito. Dapat kinausap mo na at pinatawag yung dalawa kasi ikaw ang tatay diyan. At kulang ka talaga sa common sense Mr. President. Yun ang sabi ko, pasensya na at talagang nakakainis yung ginagawa mo. At dito sa atin, pinupuri natin ang mga taong dapat purihin, pero yung hindi dapat purihin ay binabatikos din natin. Kaya wala tayo rito, hindi tayo isang tao na sumasandal sa isang politiko. Hindi natin yan ugali. Kasi galing po tayo kay Marcos, pumunta tayo kay Cory, pumunta ulit tayo kay Estrada, pumunta ulit tayo doon kay Pinoy, at hanggang kay Duterte tayo. At malaking ambag natin sa mga activities, sa mga kampanya sapagkat tayo may mga tao tayo, may mga kasama tayo, may organization tayo na pwede natin i-contribute dito sa kampanya sapagkat makapagdala tayo ng tao. Kaya malaki rin ang ambag natin dito sa panahon ni Duterte, ay malaki rin ang ambag natin dito kay Presidente Duterte. Biro mo, atin lahat, logistic natin, kahit nga yung
kahit nga yung t-shirt at saka bowler ay tayo pa nagpo-provide para lang talagang gusto natin na maging presidente si Duterte. Ngayon, at wala na si Duterte, ano pang matulong niya rito sa ating bayan? Wala, puro kaguluhan ang ating nakikita rito. Kaya wala, minsan dyan at sinasabihan tayo yung mga traidor. Hindi naman siguro tayo traidor. Ang traidor yung taong pinapakain ng isang politiko. Tapos nag-enjoy na siya sa mga juicy noong kanilang pagkakurap. Yun ang tinatawag na traitor, biglang bumaligtad. Tayo hindi, lagi tayong ganon, pinupuri natin at gusto natin makakita tayo ng tamang mamumuno rito sa ating bansa. Ngayon, nakita natin si Bongbong Marcos. But in fairness naman, na during the time, hindi talaga natin gustuhan natin ito si Presidente Bongbong Marcos. Noong eleksyon talaga binoto ko si Lacson, nung panahon na yun, si Lacson. Itong bumoto rito, itong mga DDS bumoto diyan kay Bongbong Marcos. Ito na lang huli, ayaw na nila dahil nagkahiwalay na nga yung team nila. So wala tayong pakialam diyan sa team nila dahil hindi naman tayo kasali doon sa team nila. So yung atin ay bumoto tayo ayon sa ating konsensya kasi ayaw ko talaga dito kay Presidente Bongbong Marcos kasi nakita ko na talaga na mahina talaga. Totoo yung sinasabi ni Presidente Duterte, former President Duterte, mahina. Kita mo nga yun ngayon, yung ang kanyang desisyon, bigla-biglaan. Hindi man lang niya inisip na maka-apekto rin sa kanyang pamumuno. Pero bigla mo na lang inalis. Sana kung bibigyan nyo ng meron kayong plano na bibigyan lang ng ibang posisyon, sana kinausap muna. Ngayon kung hindi papayag yan, kung ako si Torre, hindi ko ibibitin ko kayo dyan at hindi ako magre-retire hanggang uubusin ko yung aking panahon sa 2027 at pagka 2028 pasok ako dyan sa kung tatakbo siya ng senador. Nakagain ng maraming simpatiya rito si General Torre. Hindi natin mapagkaila, talagang magaling. Marami nga mga PMER talagang pinupuri ito si General Torre at humahanga sila rito kay General Torre. But ito nangyari dahil dito sa politika, pinupolitika ninyo itong ating ngayon ang hierarchy ng PNP. Ewan ko sa inyo, basta kami lahat ng ating mga konting grupo, konting pagdating ng panahon, ayaw na namin sa inyo. So yun lang. At mga kapatid, bahala na kayo, kanya-kanya tayong lakad at kayo naman mga DDS, dahil ako humiwalay na ako sa DDS kasi bakit ako mahiwalay? Wala akong nakita kasi maganda rito, puro mga fake news. Malilito tayo, baka masira, pati utak natin masira dito sa kanila. Pero wala na akong nakita rito na totoong pinababalita, totoong pinopost diyan ay totoo. Puro mga fake news. Baka mahawa tayo sa masiraan ng bait dito sa mga DDS na ito. So pasensya na kayo at yun ang sinasabi ko, bahala na kayo kung anong sasabihin nyo, pero totoo yung sinasabi ko sa inyo. At ayaw ko mag-forever dyan na puro wala naman tayong napala na mga tamang direksyon. So mga kababayan, at pasensya na kayo, mga DDS, pasensya na kayo at dati tayo nagkasama at wala akong masamang tinapay sa inyo at bahala na at iba yung aking tatakbuhan at iba dahil ako'y isang tao na wala akong kinakampihan kung hindi ang kabutihan, kinakampihan ko yung tama, hindi yung puro kamalian. Kung anong direksyon ang tatahakin niyo, bahala kayo sa buhay niyo.